May mga pagkakataon sa buhay na hindi naman natin ginustong masaktan tayo ng ibang tao. May nagsalita sa atin ng masakit. May nanghusga ng hindi man lang alam ang buong kuwento. May taong pinagkatiwalaan natin pero tayo rin pala ang unang pagtataksilan. May tumulong tayo ng buong puso pero sa huli tayo pa ang siniraan. At kapag nangyari iyon, natural lang na magtanong tayo, bakit niya ginawa sa akin iyon? Anong ginawa kong mali? Bakit parang ang unfair? Pero may isang quote mula kay Wayne W. Dyer na nagbibigay sa atin ng ibang paraan para tingnan ang mga ganitong sitwasyon. How people treat you is their karma. How you react is yours. Napakalalim ng simpleng pangungusap na ito. Ang ibig sabihin nito, kung paano ka tratuhin ng ibang tao ay responsibilidad nila, pero kung paano ka tutugon sa ginawa nila sa iyo, responsibilidad mo. At dito nagsisimula ang tunay na emotional maturity. Dahil hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao, hindi natin kontrolado kung magiging mabait sila o masama, hindi natin kontrolado kung magiging honest sila o manloloko, hindi natin kontrolado kung igagalang nila tayo o sisiraan. Pero may isang bagay na hawak pa rin natin, ang sarili nating reaksyon. At minsan, yon ang pinakamalaking kapangyarihan na mayroon tayo. Isipin mo ito, may taong nagsalita ng masama tungkol sa iyo. Pwede kang gumanti. Pwede mong siraan din siya. Pwede mong sabihin, gusto mong makipaglaro? Sige, mas magaling ako sa iyo. At sa sandaling iyon, parang gumaan ang pakiramdam mo. Pero pagkatapos, madalas pareho na kayong nasaktan. Pareho kayong nagdala ng galit. Pareho kayong nag-aksaya ng energy. At ang mas nakakalungkot, baka ang taong nanakit sa iyo ay unti-unting nagiging bahagi ng pagkatao mo. Dahil sa ginawa niya sa iyo, naging katulad ka rin niya. Pero paano kung iba ang piliin mo? Paano kung sabihin mo, hindi ko gusto ang ginawa mo sa akin, hindi ko ito tatanggapin, pero hindi rin ako papayag na baguhin ang ginawa mo ang pagkatao ko. Iyon ang tunay na lakas. Hindi kahinaan ang hindi pagganti. Hindi ibig sabihin na mahina ka kapag pinili mong manahimik. At hindi ibig sabihin na duwag ka kapag pinili mong lumayo. Minsan, ang pinakamalakas na tao sa isang conflict ay hindi yung pinakamalakas sumigaw. Siya yung taong kayang pigilan ang sarili niyang gawin ang bagay na pagsisihan niya pagkatapos. Dahil alam niyang, ang ginawa niya ay kanya. Ang gagawin ko ay akin. Napakahalaga nito dahil marami sa atin ang nagbibigay ng sobrang kapangyarihan sa ibang tao. Isang taong nagsabi ng masama tungkol sa atin, sinira niya ang buong araw natin. Isang taong hindi tayo pinansin, nasira ang confidence natin. Isang taong nagtaksil, ayaw na nating magtiwala sa kahit sino. Isang taon ng api, dala-dala natin ang galit kahit ilang taon na ang lumipas. Parang sinabi natin sa taong iyon, hindi lang kita papayagang saktan ako. Papayagan din kitang kontrolin ang mood ko, ang peace of mind ko at ang magiging pagkatao ko. Pero hindi ba napakalaking presyo noon? Kung may taong masama ang pakikitungo sa iyo, hindi mo kailangang maging masama rin. Kung may taong mapanakit, hindi mo kailangang maging mapanakit. Kung may taong puno ng galit, hindi mo kailangang hiramin ang galit niya. You don't have to become what hurt you. Maari kang masaktan ng hindi nananakit. Maari kang magalit ng hindi nananakit. Maari kang magsabi ng tama na ng hindi gumaganti. Maari kang magtakda ng boundaries ng hindi nagiging cruel. At maari kang umalis ng hindi naghahanap ng revenge. Ito ang isang mahalagang aral. Forgiveness does not always mean allowing someone back into your life. Minsan, ang pagpapatawad ay simpleng desisyon na hindi ko nadadalhin ang ginawa mo sa akin. Hindi mo kailangang kalimutan. Hindi mo kailangang sabihing tama ang ginawa nila. Hindi mo kailangang ibalik ang dating relationship. Minsan sapat nang sabihin, natuto ako. Masakit pero natuto ako at pipiliin kong magpatuloy. Dahil kapag patuloy mong kinikim-kim ang galit, sino ang unang napapagod? Ikaw. Sino ang paulit-ulit na nagre-replay na nangyari? Ikaw. Sino ang nawawala ng peace? Ikaw. Samantalang baka ang taong kinagagalitan mo ay tuloy lang ang buhay. Kaya minsan, ang pagpapatawad ay hindi regalo sa taong nanakit sa iyo. Regalo ito sa sarili mo. Pero siyempre, hindi ibig sabihin nito na lagi tayo magiging kalmado. Tao lang tayo, may mga araw na masasaktan tayo, may mga araw na mainis tayo, may mga pagkataong mapapasagot tayo, at okay lang yon. Ang goal hindi ay maging taong walang emosyon. Ang goal ay maging taong hindi alipin ng emosyon. Kapag galit ka, huminga ka muna. Kapag nasaktan ka, huwag agad magdesisyon. Kapag gusto mong gumanti, tanungin muna ang sarili, kapag ginawa ko ito, magiging proud ba ako sa sarili ko bukas? Napakasimpleng tanong. Pero maaring baguhin ito ang isang malaking desisyon.
Dahil may mga bagay na kapag sinabi mo, hindi mo na mababawi. May mga mensaheng kapag ipinadala mo, hindi mo na maibabalik. May mga salitang kapag lumabas sa bibig mo, mananatili na sa alaala ng ibang tao. Kaya bago tayo tumugon, kailangan nating tandaan, hindi lahat ng provocation ay nangangailangan ng response. Hindi lahat ng insulto ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng argument ay kailangang panalunan. Hindi lahat ng tao ay kailangang kumbinsihin. At higit sa lahat, hindi lahat ng laban ay kailangan mong pasukin. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay katahimikan. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay distansya. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay boundaries. At minsan, ang pinakamagandang sagot ay simply moving on. Dahil ang tunay na sukatan ng character mo ay hindi kung paano ka kumikilos kapag mabait sa iyo ang mundo. Mas makikita ang character mo kapag hindi naging mabait ang mundo sa iyo. Kapag niloko ka, magiging maloko ka rin ba? Kapag minumura mo rin ba? Kapag minamaliit ka, maliitin mo rin ba? Kapag pinagtaksilan ka, magtataksil ka rin ba? O pipiliin mong sabihin, hindi ko kontrolado ang ginawa mo, pero kontrolado ko kung sino ako pagkatapos nito. Napakalaking bagay ng mindset na iyan. Dahil sa buhay, may mga taong magiging lessons natin. May mga taong magtuturo sa atin kung paano maging mas matatag. May mga taong magtuturo sa atin kung ano ang hindi natin dapat maging. At may mga taong darating sa buhay natin hindi para manatili, kundi para mag-iwan ng aral. Hindi lahat ng taong nanakit sa atin ay kailangang maging bahagi ng ating future. Pero maari pa rin silang maging bahagi ng ating growth. At marahil, iyon ang isa sa pinakamagandang paraan para harapin ang karma. Hindi sa paghihintay na maparusahan ng taong nanakit sa iyo, kundi sa paggawa ng sarili mong buhay na mas maayos, mas mapayapa, at mas makabuluhan. Hayaan mong ang kanilang actions ay maging kanila, at hayaan mong ang response mo ay maging reflection ng taong gusto mong maging. Kung pinili nilang maging cruel, piliin mong maging kind but with boundaries. Kung pinili nilang magsinungaling, piliin mong maging honest. Kung pinili nilang manakit, piliin mong mag-heal. Kung pinili nilang magdala ng galit, piliin mong magdala ng peace. Hindi dahil deserve nila ang kabaitan mo, kundi dahil deserve mong manatiling mabuting tao. Kaya sa susunod na may taong gumawa ng bagay na hindi mo deserve, bago ka gumanti, huminto ka sandali, huminga, at sabihin mo sa sarili mo, ang ginawa niya ay kanya, ang response ko ay akin. At tanungin mo, anong klaseng tao ang gusto kong maging pagkatapos ng pangyayaring ito? Dahil baka hindi mo kayang kontrolin ang ginawa nila. Pero kaya mong kontrolin kung ano ang magiging epekto nito sa iyo. Maari nilang kunin ang ilang oras ng iyong buhay. Maari nilang saktan ang iyong damdamin. Maari nilang biguin ang iyong tiwala. Pero huwag mong ibigay sa kanila ang buong pagkatao mo. Huwag mong hayaan na ang isang masamang karanasan ang magdikta kung magiging mabuti ka pa rin. At huwag mong hayaan ang maling ginawa ng ibang tao ang maging dahilan para ikaw naman ang gumawa ng mali. Dahil sa huli, hindi lamang sila ang may karma rin ang response natin. Kung paano kanila tratuhin, iyon ay bahagi ng kanilang character. Kung paano ka tumugon, iyon ay bahagi ng iyo. Kaya piliin mong tumugon ng may wisdom. Piliin mong tumugon ng may dignity. Piliin mong tumugon ng may boundaries. Piliin mong tumugon ng may compassion kahit hindi mo kailangang manatili sa isang taong nananakit sa iyo. At higit sa lahat, piliin mong huwag mawala ang sarili mo dahil lamang sa ginawa ng ibang tao. Dahil hindi mo kontrolado kung anong klaseng tao ang ibang tao. Pero bawat araw mayroon kang pagkakataong piliin kung anong klaseng tao ikaw. At marahil yon ang pinakamagandang karma na maaari mong likhain para sa iyong sarili. Ang magkaroon ng pusong hindi pinapatigas ng sakit, isip na hindi kinokontrol ng galit, at buhay na hindi nakatali sa mga taong nanakit sa iyo. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita mong bumagsak ang taong nanakit sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang makita mong nakatayo ka pa rin, mas matalino, mas matatag, mas mapayapa, at mas mabuting tao kaysa dati. Kaya tandaan mo, how people treat you is their karma. How you react is yours. Hindi mo kontrolado ang ginawa nila. Pero hawak mo ang susunod mong hakbang at minsan ang pinakamakapangyarihang sabihin mo ay, hindi ko pipiliing maging katulad ng taong nanakit sa akin dahil ang kanilang behavior ay nagsasabi kung sino sila. Pero ang response mo, iyon ang nagsasabi kung sino ka.